kamatis, tsaka maraming bawang. Turugin lang natin yung ating mga bawang. Isang buko pa lang to. Magabalit pa tayo yung isang buko. Sarap to, maraming bawang. Para lasang-lasang bawang. Amigo-amiga, magluluto tayo ngayon ng mabilisang ulam. Meron tayo ditong fish fillet. Ito yung sobra natin dun sa kilawin. So, tanigi to. So, mabilisan lang. Di ko nga alam ang tawag dito. Pero ibibake ko lang siya. So, para siyang baked tanigi in garlic and butter. Mga ganun na lang. Bahala na si Don Guidote. So, meron tayo dito, syempre yung isda, meron tayong lemon, meron tayong butter, yung lagyan natin siya ng kamatis, sibuyas, tsaka maraming bawang. Lagyan muna natin dito yun. Ay, pinatuyo ko na pala siya ng, ito, ang dami kong tissue. Pinatuyo ko siya para hindi siya masyadong magtubig. So, i-season muna natin siya ng salt and pepper. Ayan. Lagyan lang natin siya ng salt. Hindi naman maalat yung butter natin kasi unsalted siya. So, lagyan natin siya baligtaran. Parang lumalabo yung camera ko. Naka yata, ayan na. Tapos, lagyan natin siyang paminta. Kabila naman. Baligtarin ulit. Massage lang. Sana all minamassage, diba? Tapos lagay natin siya dito. Sana magkasya. Malit lang kasi yung ating lagayan. Ako, mukhang hindi kakasya. Pero, pagkasyahin natin. Pagkasyahin natin sila. Sisingit na lang natin yung mga maliliit. Ito, maliit lang naman. Okay na siya yan. Okay, ha? Dito sa gilid. Ang magulo yung aking camera. Hirap kasi naghahawak tapos ng cellphone. Walang taga-video. Tapos, squeeze natin siya ng lemon. Busin ko lang itong aking kalahati. Parang kulang pa. Dagdagan natin. Nakakatulong yung lemon para mawala yung lansa. Diba? Hugas naman po ang kamay ko, tsaka kami ng dalawa ni Don Guidote, kaya okay na to. Kalma yan. Tapos hiwain muna natin yung ating sibuyas bawang.
Meron na rin pala tayo naka-preheat na oven doon. Habang naghihiwa tayo. Bawang at naghiwa na rin ako butter. So ayusin na natin. Siguro maganda dapat naglagay pala tayo sa ilalim ng kamatis. Singit na lang natin na ganyan. So, para nakangat siya tsaka yung ano, okay na. Hindi malaman kung gagawin eh. No? Okay na to. Sibuyas. Yan, sa mga gilid-gilid din. Parang katulad lang to ng bake ng salmon ginagawa natin. Pero, ang pinagkaiba, may bawang at butter siya. For a change. Dami natin bawang. Yung kalahati nito, lalagay natin. And yung iba, medyo ito-toast natin ng konti sa panibagong butter at ibubuhos natin mamaya. At itong butter, lalagay natin sa ibabaw. Para pag nag-melt siya, mamaya, pupunta sa ilalim at mabake na yung ating fish fillet. Yan, okay na yan. Salang na natin sa ating oven. Nagugas lang ako kamay. Naka-preheat na naman na yung oven natin. Ayan. Lalagay natin siya dyan. Patong muna natin dito. Buksan natin yung ating oven. Nasa 200 siya. Lalawin natin siyang 180 lang mamaya. Taas baba siya, oh. Ayan. Ay, 180 lang pala siya. Kala ko nasa 200. Ayan. Hintayin lang natin siya mabake na din niya. Habang nakabake, ang gagawin natin, yung ating bawang, ay medyo to-toast natin ng konti. Lulutuin natin siya. Hindi naman sobrang toast. Lutuin natin siya pa sa panibagong butter. So, magiwa tayo ng mga ganito pa. So, parang dalawang maliit kanina. Doon sa nilagay natin sa ibabaw. Tapos, kuha tayong kawali. Painit na tayo ng mantika. And, lagay natin yung mantika. Kawali pala. Lagay natin yung ating butter. Tumigit na yung ibang bawang sa butter. Hinayaan ko lang apoy. Baka masunog yung butter natin.
ating bawang. Wait lang. Ayaw mo nang mataktak. Kailangan ko muna ibaba ang aking camera. Saglit. Yan. Nailagay na natin lahat. Ngayon, lutuin lang natin yung ating butter, tsaka ating garlic. Lutuin natin ang ating garlic sa butter. Kaya nakukulangan pa ako sa butter. Bakit gumanda na yung aking malabo? Kung kailan naka-flash ka pa siya lumalabo. Lagyan natin yung ating butter. Kukutsara na lang ako. Kaya malambot na yung ating butter. Room temperature na lang siya. Mas masarap. Mas madami. Mas masarap. Ano ba ako? Hindi nga pa ako mali-mali. Makasin na natin ang ating apoy. Konti. Then, bilangin natin yung butter. Bango. Mga amigo-amiga. Naamoy nyo. Super bango. Tandaan nyo, pagka nagluluto din ang hipon, ganito. Garlic at butter lang, tapos salt and pepper, panalo na. Sarap kumain na. Diba? Hindi natin masyadong tutustahin. Yung tama lang. Yung ating binibake. Nagsabaw pa rin siya kahit pinatuyo na. Pero okay lang yan. So, yan po muna. Yan natin yung ating amoy butter na siya, mga amigo-amiga. Look, tignan niyo. Parang ba na yung aking camera? Konti pa. Balik pa natin siya, pero grabe na yung amoy ng butter. Sarap. Gusto ko na siyang kainin.
Actually, yung bawang mo, ano na, parang, kahit hindi natin ito pinost, na-toast siya dahil nasa ibabaw lang. Grabe talaga. Nakakagutom. Parang gusto kong kumain. Ito mo yan. Tapos yung bawang. Ang galing. Amaze. Grabe, ang bango-bango niya talaga. Sobra. Sobra. Balik na natin. So, lalagay ko pa yung ibang butter sa ibabaw. Itong niloto natin. Diba, dami niya kasing butter. So, ang gagawin ko, lalagay ko pa rin yung iba. Ay, sorry naman, natakpan ng pit ng kawali yung camera ko. Ay, naku, sarap talaga. Naku. Hindi mo natin dito. Kasi yung aking camera. Ngayon, mainit siya kasi. Ay, sorry. Nagalaw yung aking camera. Mahirap nang walang cameraman. Wala si Don Nilote. At ang hirap hawakan, mainit kasi. Ay no, bakit ba ako ay, natapos na siya. Kasi kanina naka-preheat lang siya. Sarili ko eh. Konting minuto na lang. So, balik na natin. Pag naluto na siya sa ibabaw, na-bake na siya sa ibabaw, ipapatong na lang natin itong garlic. Tapos may konting butter na lang. Balikan natin ulit siya mamaya, mga amigo, amiga. Mukhang nasulong na sa ibabaw, pero okay na yan. Yan, nabake na siya. Okay na yan. Patayin na natin yung ating sure, hindi pa siya basta po. Silang minuto na pala. 2 minutes pa, pero pinatay na natin kasi luto na yan. Kasi isa pa yung ginagamit eh, hindi naman kaya.
fried garlic. Hindi yun nakikita. Pwede na. Ay, mainit. Nawakan ko. Nalimutan ko. Galing nga pala sa oven. Ayan. Ayan. Sunog lang yung ating konti yung ating sibuyas. Pero okay lang yan. Kasama yan sa pagbe-bake. Buksin natin yung ating bawang. Super sarap niyan. Promise. Ayan na yung ating finished product. Ang ating ano ba natawag natin dito? Baked tanige in garlic butter. Baked in buttered garlic tanige. Huh? Whatever. Ayan. Ang daming fried garlic, oh. Tapos nagmamantika siya sa ano, wakan ko na naman, nalimutan ko mainit. Mantika siya sa butter. Sarap niyan. Sabaw sa kanin yung butter. Yun, oh. Oh, lala. Butter. Garlic buttered fish fillet. Yun na lang. So, any fish fillet naman, pwedeng natin gamitin, di ba? Ganun na lang tawag natin sa kanya. Garlic buttered fish fillet. Ayan. Sana nagustuhan niyo ang ating pagluluto. Please don't forget to like and subscribe. Don Guidote channel po. Ingat at respeto sa bawat isa. Enjoy lang. Nag-e-enjoy lang. Sabi nga ni Don Guidote. Shoutout sa'yo. A few moments later. Yun, tikman natin to, ang ating natin, ang ating baked tanigi ni Amiga. Ayan o, sarap o. Ito yung baked tanigi ni Amiga. Ayun o. Diba? Isang buong ganyan o. Dati salmon lang yung binibake namin ni Amiga, ngayon tanigi na. At nung nakaraan, puro tanigi tayo ngayon puro fresh kasi. Yung ating tropa talagang alagang-alaga tayo sa pagmamahal ng tanigi. Tikman natin ang ating baked tanigi ni Amiga. At syempre, ito ang ating wala mo na kain para lasang-lasa natin. Ang sarap. Parang pwede rin to sa tanpuluts. Hindi lang pa ulang, pwedeng tanpuluts. Tikman na may kanin. Masarap pala ang tanigi talaga, no? Sa Pilipinas kasi, hindi ako makabili ng tanigi. Medyo mahal ang kilo. Mas gugustuhin ko pa baboy, di ba? Ito. May kanin. Para sa inyo, mga amigos amiga. Mahal lang din naman dito. Hindi mo lang ramdam kasi hindi 1,000 ang bilang. So bagay, mahal din Ang pera dito, no? dito. Hindi lang maramdaman. Kasi iba yung ng pera. Kaya di kasi dito pagka kinonvert mo, hindi ka makakabili kasi mahal. Malamang kasi itong tanigi, kaya masarap. Yung kumpara doon sa tulingan, yung tulingan kasi malaman siya, pero parang siksik eh. Ito parang maninamnam yung lasa na malaman. Kumbaga may kanya-kanya siyang sarap, may kanya-kanya sarap, depende sa luto. Oh, hanggang dito na siguro ang ating
Stay man portion at ingat po at respeto sa bawat isa. Nag-enjoy lang buhay ko. Enjoy lang. Ingat po.